right with you. I just would like to ask, Mr. Chair, uulitin ko lang, ito pong sinumpaang salaysay ni Jimmy Portalesa. Ito ba ay pinapanindigan mo, Mr. Jimmy Portalesa? Yes, Your Honor. Lalo na itong nakalagay sa number 5 nung unang linggo ng Agosto 2016. Tinawagan ulit ako ni Garma dahilan gusto raw niya makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Tapos nakalagay dito, pinuntahan mo, ibinigay mo sa kanya ang cellphone at nag-usap sila. Yes, Your Honor. Ito ba yung pinapanindigan mo? Yes, Your Honor. Okay. Tata, iyo bang pinapanindigan itong sinumpaang salaysay na to? Na sinabi mo last hearing. Opo, Your Honor. Okay. Lalo na itong number 26 na ang sabi, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Selda 6 at sinabi niya na anong gamit ninyo ihagis sa labas. Pinapanindigan mo to? Opo, Your Honor. Alright. Si Mr. Magdadaro, ito ba'y pinapanindigan mo rin na yung sinabi? Opo, Your Honor. Doon sa number 16, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Selda 6 at sinabi niya, anong gamit ninyo ihagis sa labas? Pinapanindigan mo ito? Opo. O yan, kaharap nyo ngayon, si Colonel Padilla. Colonel Padilla, 3 witness ang nagsasalita laban sa sinasabi mo. Sabihin mo sa amin kung ano ang totoo. Ibig sabihin, itong 3 to, nagisinungaling at ikaw ang nagsasabi ng totoo. Your Honor, meron pa akong counter affidavit. Hindi, sagutin mo lang ako. Ito bang 3 ito na pinapanindigan ng kadalang salaysay, nakaharap ngayon sa'yo, ay gusto mong sabihin dito sa aming committee na sila ang mali, ang kanilang salaysay ay hindi totoo at ikaw ang totoo. Yes, Your Honor. Katunayan, si Inspector Puro po ang dumating at nagsabing itapon ang matalas. Hindi po ako, Your Honor. Mr. Chair, yun lamang po at later on, in the proper time, kakaroon tayo ng motion po dito. Thank you, Congressman Abante. Senior Deputy Speaker Gonzales. Kanina sinabi ko sa iyo, Chief Inspector Noni Foro, ikaw ang nagposas sa dalawa. Totoo po yun, on the record. Opo. Tata at Andy, totoo ba siya ang nagposas sa inyo na si Mr. Noni Foro? Opo, Your Honor. Thank you, Andy. Ikaw, Tata. Opo, Your Honor. Salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Gonzales. The next interpellator is Congressman Ortega. You are recognized. You have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. I will not consume the entire 5 minutes because most of the questions have already been asked. Ididirect ako na lang po yung mga tanong ko kay Ginoong Fortaleza na baka may mga napansin siya na hindi natin napansin o nakita sa mga sinumpang salaysay, Mr. Chair. Para po kay Ginoong Fortaleza, bago po nangyari yung insidente po ng pagpatay sa Bartolina, meron na po ba kayong mga naririnig, ugong-ugong? Kasi usually po dyan sa liit ng inyong colony, meron kayong mga bali-balita dyan, may mga naririnig kayo. Yung iba ayaw niyong tanggapin, yung iba kalat na kalat bago mangyari. Meron po bang ganun na mga umabot sa inyo o sabihin na natin na may mga umabot sa inyo na may mangyayari mula po nung natapos yung search at nalipat po sa Bartolina yung ating mga foreign inmates, Mr. Chair? Wala naman po, Your Honor.
Nung natapos po yung insidente ng pagpatay, ano naman po ang usap-usapan sa loob ng Davao Penal Colony? Yung kumalat po doon na usap-usapan after the incident na nakatanggap nga raw sila ng tig 1 million na reward. At saka kaya sabi ko baka mukhang totoo dahil nakita ko meron ng mga alahas, iba na yung sabi ko nga parang galing abroad Kumbaga, Mr. Pero- Chair, sige po, tuloy niyo lang po. Pero observation ko lang naman po yun, Your Honor. Observation. Wala akong direct knowledge kung totoo man o hindi. Kamusta naman po ang observation ng mga kasama nyo sa loob ng kulungan? Napansin din po ba nila yon? Tahimik po sa loob ng kulungan, Your Honor. Nung araw po na nangyari yung pagpatay, kamusta po ang environment? Kamusta po ang nangyayari sa kapaligiran? Maingay? May mga nakakita po ba? May balita na kumalat na nung ongoing? Ano pong environment nung area nyo? Nung mga time na kasalukuyang nangyayari po yung pagpatay? Before the incident, Your Honor, wala naman, normal lahat. Nung gabi lang na nagkaroon ng komosyon, Your Honor. At kinabukasan, after the incident, tahimik po lahat. Wala pong pansinan lahat sa loob ng kulungan. So, nananaig po yung takot sa loob ng kulungan ng mga panahon na yon. Yes, Your Honor. At siguro, Mr. Chair, to finally, to wrap up, alam naman po nating lahat na hindi kayang gawin to ng regular na mga inmates. Of course, talagang nakikita na po natin yung pattern na meron pong order na clearly we will have to establish, we will have to make a strong establishment kung saan po nanggaling talaga yung mga order na to. Pero nandun pa rin po ba kayo sa Davao Penal Colony, Ginoong Fortaleza? Wala na po, Your Honor. Kailan kayo huling nandun? Right after the election, Your Honor, after the election banning, na-transfer po ako sa NBP, Your Honor. Election po ng 2019? Yes, Your Honor. So 4 years after the incident po, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Yung mga sumunod na taon, yung kunwari, yung anniversary po nung pagkamatay ng ating mga foreign inmates, yung mga sumunod na 3 taon, ano po ang regular na usapan doon tungkol sa insidente? Napag-uusapan po ba o talagang radio silence na po doon sa loob ng kulungan? Wala na po, Your Honor. Wala na pong usapang ganun. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Thank you, Your Ortega. The next interpellator is Congressman Paduano and then Congressman Fernandez. After this, we will move to our next topic for today. So, Congressman Paduano, you are recognized. Thank you, Mr. Chairman. Ano na to, short lang. By the way, si Fortaleza po, kaya kilala ko to dahil taga Negros po ito, no? Well, in fact, the case that he was indicted happens in Negros Occidental. Anyway, as mentioned by the previous 2 PDLs during the previous hearing, sabi po nila, hindi ka raw nila kilala masyado. Madalang po kayo ng usap. Totoo ba to? Yes, Your Honor. So, nung nandun sila sa loob ng Bartolena, bago sila hinatira ng pagkain, alam mo na ba na sila yung bibigyan ng pagkain? Yes, Your Honor. Ikaw ba diretso nagbigay ng pagkain sa dalawa? Nagpapahatid lang po, Your Honor. Kasi Sino ang naghatid ng pagkain? hindi ko na po matandaan kasi may mga ICA member na... Sa mga ika din? Yes, Your Honor. Okay. Mga mayores, yung iba? May mayor din. May Your mayor Honor. din. Okay. Now, Mr. Chairman, I just want to establish na itong tatlo are all PDLs, pero dito sa House, they were separated in different rooms. Tama po?
Yes, Your Honor. Since tinurn over ka ng Bucor dito, nagkita na ba kayo ng dalawa? Hindi pa po, Your Honor. This is the first time again. Yes, Your Honor. Kayo, Tata, and Andy, Magdadaro, katong pagidala mo dire, nagkuyog mo ni Jimmy? Wala, sir. Karon pa, dili pa. Hindi. Karon lang yun, Honor. So wala. Ngayon lang kami. Karon lang yung... Ngayon lang kayo nagkita, hindi kayo nagkasama. Opo, Your Honor. Okay. So, Mr. Chairman, just like want to establish that itong dalawa hindi nag-uusap. So, yung affidavit ni Jimmy Fortaleza after the affidavit of Tata and Bagdadaro, wala pong silang pinag-usapan to connect the two affidavit. Now, kay Sir Poro po. Si Super kanina, Padilla, mentioned about the second level. Ikaw yung sa babae, may second level before sa kanya. Sino po yun during the time? Si PIS Robert Quinto po, Sana siya ngayon? namatay po. Namatay na? Opo. Anong kinamatay niya? Nabaril po yun eh. Nabaril? Opo. Nagbaril? Nabaril. Nabaril? Opo. When was that? Hindi ko masyadong matandaan pero mga... The incident happened August of 2016. More or less, ilang taon after or ilang month after? mga ano yun eh, parang November, December, parang dyan po. Ng 2016? Opo. So months after lang, Months lang po. binaril. Binaril po. Saan siya binaril? Sa bahay po nila sa Panabo City po. So who is the chief of police the time or the investigating unit that investigated the death of Ang nag-imbestiga po yung sa jurisdiction po ng Panabo City po yun eh. Sino nga yung pangalan nun? Robert Quinto. PIS Robert Quinto. Initially in your account, what is the motive behind the killing? Mahirap po mag-speculate, Your Honor. Pero Oo. based on the report of the Panabo City ba? yun? Panabo City po. Panabo City po. Police station. Oo. Ano daw? Hindi ko na matandaan. Hindi mo alam? Hindi ko po matandaan yung Hindi naman tandaan. Pwede mo sa chair with that kasi tingnan mo yung isang police doon na official namatay ilang months lang after. Not in natural death but binaril. Kaya Mr. Chairman, maybe we have to get to the bottom with it. And we want to get the official report with regards to the death of PIS Robert Quinto po. COMSEC. Mr. Chairman, can we ask the COMSEC to check on this? Kasi it might have a link with what happened with the Chinese national inside the prison. Comsec, you're directed to secure the report on the death of a certain Mr. Robert Quinto. PIS Robert Quinto. PIS Robert Quinto. Taga Panabo ba siya? Sa Panabo po nakatira pero from NBP siya nag-duty doon sa Davao kaya nakatira sa Panabo po. Okay. Now, Mr. Chairman, isa pa po, address to Senior Inspector Foro, through the chair. Mr. Foro, you admitted that ikaw pong pumosas, di ba? Ikaw nagposas sa dalawa. Opo. Okay. Paglabas po, doon sa Bartolina, you escorted them hanggang doon sa, saan ba yun? Investigation section nyo? Opo, Your Honor. Ikaw mismo nag-escort? Opo, Your Honor. With Super? Yes po, Your Honor. Ikaw mismo ang nag-escort with Super? Yes, opo. Okay. Sino nakadikit kay Kay ikaw mismo dumidikit o si Super kay Tata? Hindi ko na matandaan masyado, Your Honor. Pero marami kami noon, hindi lang kami. Medyo kasi nga magulo na. Paglabas, marami na. Kasi, just recall it, no? Kasi malaga to Just recall it. Kasi yung statement ni Tata, in his affidavit, it was Super na nakadikit sa kanya. Tama, Tata, di ba? Kayo magkatabi? Opo, Your Honor. Mali sunod lang po. In your recollection, sa imong pagkatanda, no, sa imong recollection, sila Foro saan? Una ito, sir. Ha? Nag-una ito. Magkasunod lang? Bali, nakasunod Nauna si Foro. Oh, tapos, Tapos si Super? Amelia Ande, dalawa. Kayo na, tapos Andy. Super. Then si Super. Oh, nakaganyan lang, Busmaster.
Wala pipitik sa mga bata, wala pipitik habang naglalakad kami. Sabi Super. ni Super, walang pipitik sa mga bata. So nakadikit Marami siya. na empleyado doon eh. Saan ba nangyari yung tumawag sa kanya si Presidente? Bali po sa may paglabas na namin ng gate, may tumunog sa cellphone niya. Nakita ko. Paglabas sa Bartolina? Sa ano po, sa may gate na po banda. Sa may gate na. Opo. So from Bartolina, naglakad kayo hanggang gate. Opo, opo. Papunta doon sa IS. Opo. Okay, doon na sa bandang gate, ano yung posisyon? Si Puro pa rin nauna. Nauna pa rin. Tapos kayong dalawa, Kami tapos si dalawa. Super. Opo. Tapos doon mo narinig Opo. na may tumawag sa kanya. Opo. Naka-speakerphone. Opo. Pinindot niya para ma-speaker on. Pinindot siya para mag-skip speakerphone. Opo. Parang nagyayabang siya. So magkatabi kayo ni Magdadaro. Magdadaro, narinig mo rin ba yun? Ring lang po, Your Honor, narinig ko. Aring lang. So nakarinig talaga sa pag-uusap is si Tata. Ako po. Tama? Opo, Your Honor. Okay. Anyway, Super, of course, you have a counter affidavit, but siguro, alam niyo muna, na yung statement ni Tata is that the President Duterte called you, naka-speakerphone, and he congratulated you. No, I don't need to, anyway, nasa counter affidavit mo, di ba? Yes. Okay. Yes po, Your Honor. That's Okay, why I admitted- mamaya, magtatanungan tayo sa inyo. Anyway, kung may time pa. Anyway, Tata, so in short, discuss mo na nung sinabi mo na nung nakaraan, di ba? Na narinig mo, how you identify that it is the President, no? Na Presidente yung tumawag, di ba? Opo, Your Honor. Okay. Anyway, so hanggang IS kayo. Opo. After the IS, saan kayo nilagay? Doon lang po nakaupo kami. Hindi, for the past several days, nandun kayo, nakaupo. Hindi, pagkatapos po ng ano, ng counter affidavit namin kasi may pinagawa silang counter affidavit sa amin po. Kasi yung sinabi namin, nung hindi pa nangyari, tumawag ako kay Sir at na, Sir, paano ito, kasuhan kami nito. Sir, siya, normal yan nakasuhan, pero gumawa kayo ng counter affidavit na kung tanungin kayo, bakit nyo pinatay yung 3 Chinese, sabihin nyo na nakautang kayo ng shabu para lumihis yung investigasyon, hindi mapokus sa amin. Kasi Ganon. kami lang bahala doon tutulong sa inyo pagkatapos. So, habang ginagawa niyo ang counter affidavit, nandun din si Super? Nandoon. Nandoon. Po. Tinimplahan pa nga kami ng kape. So, tinimplahan pa kayo ng kape? Opo. Oh, Super. Anyway, may counter affidavit ka, pero yung dalawa mismo, Magdadaro, do you, totoo ba ang sinasabi niya, no? Ni Tata? Opo, Your Honor. Oh, wala sa affidavit yun, ha? Nila na tinimplano pa raw ng kape. Oh, after ng timpla ng kape, after ng affidavit, may lawyer kayo na binigay nila? Wala pa po. Wala pa. Oo, kasi yung mga suko, nandiyan na yung mga suko. So, sinong nagdikta sa inyo na gawin yung affidavit? Na ganun yung maging... May instruction na po sa akin si Sir Art na Sulis po. Okay, may instruction na. Okay. After that, that was, siyempre nangyari, 8 o'clock. Anong oras kayo umalis sa IS? Bali, nag-usap pa sila ni Warden Jerome Glassy po, yung warden ng ICA. Ayun pala si Jerome Glassy is present. O, pakiupo dun sa, ano na lang, sa dulo. Para, hindi kayo magkatabi. So, ito Tata. Jill Garden. Ito Tata, anong oras kayo dinala sa Bartolina? That night ba? Nung gabing yon? Katong gabi ba? Mismo? Gikan sa IS. Asa mo gidala? Kuan sir, katong gabi unag yun, pag humana mo kuan dito, interview sa mua. Diretso mo Bartolina. Opo. Tapos? Pinalinisan pa ni tinanong kami ni Sir Glassy na, nagtawanan sila dalawa ni Super. Na? Saan nyo gusto na, na silda, kay linisan ko? So, hindi Bartolina, Selda lang. Bartolina. Pa rin. Doon kami pinili namin yung nangyari yun. Silda Doon tayo. mismo sa namatayan. Opo, Bumalik kayo doon kayo pinasok? Pinalinisan niya po. Kasi doon ang gusto namin. Colonel, totoo, super totoo ba to? Na doon sila mismo nilagay sa Bartolina na yon? You cannot remember, ano? Po? Anong po? Tinatanong kita. Yes, Your Hindi ka ba Honor. nakikinig? Yes, Your Honor. O ano? Yes or no? Yes, Your Honor. Doon yun nila. Binalik din sila sa Bartolina. Doon mismo sa Bartolina na namatayan ang dalawa.
Hindi ko na po Ng alam. tatlo? Ang chief po ng Bartolina ang nakakaalam. Hindi mo alam? Na naman? Si... Hindi mo na naman alam? Yun po. Napaka... Pinartolina po sila, napakalaki. bakit? Sandali. Don't speak unless you are recognized by the chairman. Twice na to, ha? Ang tanong ko, hindi mo na naman alam. Kasi si Glasing may alam o si Poro may alam. Doon galing sa'yo, hindi mo alam na doon sila ibalik. O yes or no? Hindi mo alam? Sagutin mo ako, yes or no? Hindi mo alam o alam? Alam ko po na ibabalik din sa Bartolina. Pero Hindi yung Bartolina, sinasabi ko, tanong ko, ikaw napaka-evasive mo. Mamaya pag may quorum, papakontempt kita. I will cite you in contempt para masubukan mo yung makulong. Kaya nagsisinungaling ka, you're so evasive. Simpleng tanong, alam mo hindi? Alam mo hindi? Na doon sa Bartolina ako sa namatay, yung tatlo, alam mo hindi? alam ko po, Your Honor, pero... Bakit may pero pa yes or no lang? Alam mo. Tama? Yes, Your Honor. Tama. O no, hindi na kita tanongin doon sa konsensya and everything. No? Anyway, ilang araw ba kayo doon sa Bartolina? Mga ilang araw kayo doon? Bali, 3 linggo mahigit o 1 buwan. Pagkatapos noon, binabaan kami ng CO, naging ICA kami. Ano yung CEO? Yung correction order po. From the superintendent. Opo. So, galing Bartolina, you have a case Opo. doon sa 3 Chinese national, which Opo. is homicide, Opo. di ba? Opo. Kasi yun ang usapan nyo, di ba? Opo. Homicide lang. Opo. Pero you're still serving your sentence doon sa dati. Outside Dating po. kaso. Pero nilagay kayo sa ICA. Opo. After Bartolina. Opo. May pending kayong kasong homicide at the same time yung case na binubuo nyo. Opo, opo. Meron lang. O tama ba yun? Tama yun, super. O under your procedure, tama ba yun from Bartolina? Hindi sila nilagay sa maximum doon sa ICA? With their status? Hindi, tinanong kita. Is that correct? Yes, Your Honor. Tama ka sa procedure mo? Yes, Your Honor. May case sila. They were convicted of several cases. Now, nadagdagan doon sa kaso na pinatay ang mga pulis. Then, paglabas nila nilagay sa ICA. ICA is, di ba minimum? Hindi po. Doon din po sa Bartolina yun. Yung ICA sa Bartolina din? Opo. Tama ba, Jimmy? Yung ICA sa Bartolina din yon? Ang compound ng ICA, nandun po yung Bartolina, sir. Pero, nakahiwala yung Bartolina. Kasi yung ICA, yan yung tinatawag na inmate custodial aid. Parang sinasabi ko kanina, Your Honor, it is a force multiplier ng Bucor. Kita mo, ayan, coming from Jimmy. Eto, may titatakpan to si Super eh. Ilalagay niyo doon sa ICA na for the force multiplier na kakagawa lang ng krimen unless this is my own conclusion and maybe the members and the public, ang conclusion nila, you're part of it. You're part of the plan. Diba? Ba't mo ilalabas doon sa ICA na may sinaserve na case, convicted siya sa case, then may kasong homicide. O, ba't mo ilagay sa ICA? Diba? Kaya, Mr. Chairman, medyo, eto talagang ano to, diretsong pagtatanong sa dalawa, at saka kay Jimmy. Wala to sa affidavit nila, pero lumalabas ngayon, dagdag to, mitigating circumstance. Why? Because you let yung dalawang PDS, they pasok doon sa ICA after Bartolina with a new homicide case. Ayaw ko na pasagutin si Super, mamaya ng Mr. Chairman. And for a while, that's all muna, Mr. Chairman.